Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Asintado na ang maiinit na pasabog ng Huwebes. Todo ratsyada ang hatid na chika at intriga. Kaya wag nang bibitiw pa. Bibi Gandang Hari, handa na nga bang umibig muli? Angelica Panganiban, madalas na sinusundo ni John Lloyd Cruz. Aramina, muling iginiit na sinserong public apology lang ang magpapatapos sa hidwaan nilang magkapatid na si Christine Reyes. Nakabinbi na pelikula ni Aga Mulak at Regine Velasquez. Tatapusin na Ryan Agoncillo, ulirang ama. Nagplano na para sa paparating na Father's Day. Rian Ramos, susundan nga ba ni Casey Montero sa Amerika? Posible nga bang magkita-kita sila ni Mo Twister sa US? Karel Marquez, hinahangaan ang pagiging kontrabida. Meg Imperial, nangangarap na maging isang beauty queen. Artista Academy, ang pinakabonggang artista search ng bansa, magbubukas na. At Derek Ramsey, malapit nang simula ng Amazing Race Philippines. Kapatid Hank, muling ipinagtanggol ang dating karelasyon na si Angelica Panganiban. Huwebes ng gabi po ngayon mga kapatid, June 7 at syempre pa, ito pa rin po ang inyong Juicy. At direct sa akin buhay na Manong Handog. Game. Hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ito. Natalukbungan lang ito nung Claudine Raymart Montulfo. Pero hanggang ngayon ongoing kanilang problema. Ang magkapatid na Aramina at Christine Reyes. Noong Martes ng tanghali ay nagsumiti na si Ara ng kanyang reply affidavit dun sa sagot ni Christine sa kanyang demanda. Sa pangalawa na libel yun. at grave coercion. Pangalawa yun na, pangalawa. Hindi, di ba, dinimanda siya ni Ara. Nandun yung mga reklamo niya. Sumagot si Christine. Tapos, ito na yung pangalawang pagsagot ni Ara. Okay. Ang sabi raw ng kampo ni Christine, hindi raw libelation, wala raw grave coercion, kasi si Ara naman daw naglantad sa publiko at hindi siya. Ang sabi naman ni Ara, edi hayaan na lang natin sa piskalya. Pangalawa, para ang gusto mangyari ni Christine, mabigyan sila ng pagkakataon na magkausap ng sila lamang, walang mga abogado. Pero diniin ni Ara ang kanyang posisyon nung una hanggang ngayon. Public apology. Isang klase ng panghihingi ng pampublikong pagsusori na ramdam niya ang sinseridad at hindi basta ginawa para lang purihin siya ng publiko na marunong siyang manghingi ng paumanis. Akala ko nung una na yun, nahimik na yan dahil hindi sila nagsasalita. Hindi, natabunan lang. Kasi may mas malaking controversy yung kala. Tapos may Claudine. CJ Corona pa. May point naman si Christina, okay na makipag-usap na sila lang dalawa. Pero syempre kailangan yung result nito on Ara's terms kasi siya yung nasaktan. Sincere dapat. At saka Kailangan kung matatandaan mo, nung unang manghingi ng sorry si Christine kay Ara, lumalambot na dapat ang puso ni Ara, biglang tumigas na naman kasi kinagabihan, sinugod nga ni Christine yung nanay. Ayun. At yung nanay, doon siya nagwala sa bahay. At sinabihan niya na isang salita ang nanay niya na hindi kayang kainin ng sino mang ina. Ito naman ang 5 cents worth ko. Kailangan ni Christine na liwanagin ang isyong ito dahil hindi lamang personal na buhay niya ang apektado, kundi pati na rin ang persepsyon ng publiko sa kanya. At ang kanyang karera, talagang mismo. Sa kahit anong gawin, tama ka doon, Eric. Kahit anong gawin niya na, kasi dami mga shows na pinapakita si Christine ngayon kung gaano siya ka-nice nga. Pero alam mo, hindi naman bobo ang publiko. And hindi pa rin nakakalimutan yung nangyayari sa kanyang ate, sa kanyang mami. At nag-akyat siya ng problema, lalong-lalo na sa mga handlers niya sa Viva, hindi ba? So, talagang kailangang ayusin ito ng matiwasay na paraan at sa paniniwala, yung paraan na tatanggapin at paniniwalaan ng publiko, at di ba? ng kanyang ate na sinaktan niya talaga mula Of course. Saka kahit hanggang ngayon wala pa rin nagtatanggol kay Christina reporter. Yun nga ang katakataka, di ba? Ang dami-daming nasusulat pero walang kumakasya. Saka sa lahat ng issues ni Christine, lagi kunwari meron siya kaaway sa showbiz. Even nung kay Sarah, may makampi sa kanya eh. Pero this time around, wala. Hindi kasi sinabihan niya yung mga press na cheap. Diba? Yung una yun, yung una ano nila Pagsubong ka sa mga cheap mong kaibigan mong reporter. At saka kung tutuusin mo, makinarya ng isang network, pwede kang i-control, hindi ba? Direct may Viva pa. Ibig sabihin, wala talagang kumakampi dahil kailangan talaga niyang ayusin ito. Kulturang Pilipino, pamilya, di ba? Ang ate mo, hindi mo dapat binastos. Po at opo. Yun lang. At heto na po ngayon mga kapatid, ang ating Express Pasabog Top 5. Express Pasabog Top 5. Karel Marquez, nagpaliwanag. Meg Imperial, nangangarap. Marami ang nakakapansin sa galing ng batang aktres na si Karel Marquez pagdating sa pagganap bilang kontrabida. At siguradong mapapabilib pa kayo ng husto kapag nalaman yung super sweet at mabait pala itong si Karel in real life. Pero paano nga ba niya ipinapaliwanag sa kanyang dalawang anak ang pagiging kontrabida niya sa telebisyon? Yung isa kasi kaka 3 years old pa lang, so talagang baby pa. I explained to them step by step
in a manner na maintindihan nila na mommy is on TV, na, you know, acting only, that's not the real mommy, that's my work. That's why mommy goes out of the house to go work for you, ganyan. So, parang that's not mommy. Parang clap lang sila, mommy, TV. Parang natutuwa naman sila. Samantala, nangangarap naman ang kapatid star na si Meg Imperial na maging isang beauty queen. Minsan na rin naikumpara ang ganda ni Meg sa kapuso actress na si Marian Rivera. Kaya naman hindi nakapagtatakang magbalak din siyang sumali sa mga beauty pageants in the future. Naku, oo naman po, syempre naman po Miss World yan. Kahit naman sino mga babae, mapa-showbiz man or hindi, syempre gusto nilang mag-join dyan. Kaso ako, unfortunately, medyo hindi siguro ako papasa dyan kasi wala pa akong height gaano. So, ganun. At para naman sa ating showbiz feed, Pero ano lang, napakaganda na sinabi mo kanina. Opo po and opo lang. po at opo, yan ang dapat sasabihin sa nakatatanda. Yes! Kaya po, shalala at po. opo. Ito na po ang ano ko po, shalala po ha. Ito na, Regine, pumayat na. Sulat ni Ate Salvi Asis sa Filipino Star ngayon dahil talagang kinarir daw ni Regine ang pagpapayat dahil gusto na raw niyang uling bumalik sa pagkanta at pag-aarte. At all out ang support ni Regine sa pelikula ni Ogie na Boy Pickup. At ang balita ko ay si Miss Regine Velasquez ata ay may comeback concert sa SM Arena. Oh, great! So, di ba? Lahat At ng mga marami naman fans naghihintay sa kanya mag-aantay. talaga. It's about time. It's about Yes. time. Kahapon ang showing ng Boy Pika pero hindi pa natin alam kung ano yung result. Ano siya, Pero rated, maganda. ang rated B siya ng Cinema Evaluation Board. Wow. And makikita mo talaga 50% ang Yes. rating. And makikita mo talaga na ang support ni Ate Reg close sa Twitter pa lang. Sobrang lahat ng mga tweets sa mga fans, retweet niya about Boy Pick Up. Pero nagtatampo si Sam Pinto kung bakit mas mahaba ang role na ibinigay sa Correct. Oh, Kasi paano take 70 Kasi sa naman teaser, siya? supposedly siya ang bida, pero ang sabi ng sources natin, di ba, aka Divinely, ano na mas Dinepart naman ni Divine. mas mas nakapag-deliver daw si Sauce. Totoo naman nagde-deliver. Ano, So sinong close. director ang may gusto na pukpukin ang Pero ulo na niya? dito sa pagpapayat ni Regine, parang alam ko kung bakit gusto niyang bumalik sa pag-arte. Bakit? Kasi nagkausap na yata sila ni Aga, itutuloy yung movie nila sa Viva. Ay, sa wakas! Kailan pa na ba na yun. yun? Kailan ba sinushooting na. yun? Binibining Joyce Gusto Bernal. ko. Ano ba mga itsura nila? Mukhang iba na. Hindi, nung una kasi pa tapos tumaba sila pareha. Ay, papapayatin ngayon. Baka yun yung tema, parang Biggest Loser. Ay, Ay, di ba nako, baka next week Pinoy naman? Explorer. ang Nanay, gawin next nila. week naman po ay mag-showing naman ang Kimi Dora Part 2. Wow! Ay, Yan ang exciting. exciting. It's super, Pagkatapos super. ng maraming flops, kailangan may manalong pelikula ngayon. Okay, I see. Okay, mga precious. Eto, Tara, tara. sinong flop? Si Direk naka-pedal po siya. Actually, eto po, di ba? Prepared Oh, na di ba? prepared si Oh, Direk di ba? sa bagyo. Para kasi Donna Cruz, direct. Oo, Ano yung naghahanda sa bagyo? Eto ang ating extra sa Sabog Top 4. Express Pasabog Top 4. Derek Ramsey, magpapaalam na. Malungkot na ibinalita ni Derek Ramsey na hindi na siya ang magiging host ng Miss World Philippines Coronation Night sa darating na June 24. Ito ay dahil sisimulan na niya ang kanyang programang Amazing Race Philippines. That's the sad news. Hindi na ako makakasama sa Miss World dahil nga we will be going all over the country and I have no time to fly in and host. So Tinanong din namin si Derek tungkol sa kanyang dating karelasyon na si Angelica Panganiban at agad na dumipensa ang kapatid host. I know there's no truth to that. Kung meron man, sasabihin sa akin ni Angel yan for sure kasi 6 years namin, we have that much respect for one another. And si John Lloyd naman, I'm sure kung may issue na ganyan at totoo yan, kakausapin din ako. Pero so, wala eh. So, Uy, ano ka ba? Mongolian barbecue ang ganyan. Okay, eto. Hi! Era! Isang taon nang hindi kinakausap ang ina. Sulat ni Manay Lolit Solis sa PSN Era Si Madrigal. Carla Kalua, di ba? Pera raw kasi ang dahilan ng tampuhang Di ba si ito. Carla Kalua, yung mami niya? At hindi pa raw handa si Hera na makaharap ang kanyang mommy Carla, pero tinetext pa rin naman daw niya ito sa mga nangyayari sa kanyang career. Pero yung personal siguro na Anak na naman ito na nagtakwil. Actually, yung ano nila, yung si Michelle and si Era and si Tita Carla, may pamusa ko sa mga tao ngayon, si Tita Carla. You're so close to them, ha? Eto. You're so close to them. I see, manifestasyon niya. Yes, pa-close ako ngayon. nice. Ito si So ano, close. ano sila, away ba din sila? Marami rin sila mga away sa issues. the past Maraming few issues. years. Okay, ano ba naman ang Facebook Ito ang Facebook message natin, si Miss J. Chan. Ayan, congratulations. Spell mo yung J niya para alam niyo. J-H-A-Y Chan. Yes, ayan. Congratulations.
nanalo ka ng gift pack from Juicy. At dahil dyan, mag-log in ka sa Facebook page namin, Juicy on TV5. Follow us on Twitter at Juicy on TV5 and log into our website, www.juicyontv5.com. Punta ka na rin dito. Alam ko, ang dami-dami po naming kwento. On-cam, off-cam, dahil... Ito ang huling hagupit ng chikahang nag-iinit. Todo hirit sa... Juicy!